Ito naman, masyadong guilty. Hindi naman masama kung umibig ka ulit eh. Napailing siya. Alam ba ni Rose ang kanyang mga pinagsasabi? God, Kayden is his ex-fiance's twin brother at may Camille pa ito. He's Alden's twin, for goodness sake, Rose. So, hindi na pwede? Ex mo naman na si Alden. Wala na kayo. Matagal na. At niloko ka niya. If you still remember. Wika nito. Tinaasan pa siya ng kilay. Kahit na, hindi pa rin maganda ang makipagrelasyon sa kakambal ng ex mo. For decency, Rose. Kaya ayoko. Huwag kang magsalita ng patapos, Ariela. Baka mamaya, kainin mo lahat ng sinabi mo. Sige ka. Sa gwapo ng asawa mo, tsak mahirapan kang kontrolin ang puso mo kapag nahulog ka na sa kanya. Oh, shut up, will you? Wala akong pagtingin sa kanya. Mariini ang tanggi. Hanggat maaari ay ayaw niyang humantong siya sa posibilidad na sinabi ng kaibigan. Kailangan niya mag-ingat. Iiwasan niya ang tukso. Iiwasan niya si Kayden. Though she's not too sure of that, if she really can handle her own hurt and feelings while they're under the same roof, playing the role of husband and wife. Titig na titig si Kayden kay Ariela habang abala ito sa harap ng stove. Hindi na malaya ng babae na nasa pintuan na pala siya ng kusina. Nakasandal sa hamba at matamang pinapanood ang bawat galaw ng asawa. Maaga pa'y nasa kusina na ito at naghahanda ng almusal. It was Sunday. Off ng katulong kaya si Ariela ang gumagawa ng gawaing iyon. Every Sunday, ganoon ang pinagkakaabalahan nito. Mahinhin itong kumilos kahit sa paghawak ng sandok at pagharap sa lutuan. Base sa kilos ni Ariela, she'll be a good mother for sure. Sa 2 linggong pagsasama nila ng babae, he can tell that she was a perfect wife. Kung hindi lamang niya alam ang tunay na kulay nito. Then, the words of Camille before his wedding echoed in his head. Hindi siya nababagay sa iyo, Kayden. Ariela is a user, social climber at isang pakawala. Nagawa nga niyang lokohin si Alden at ipagpalit sa ibang lalaki. Sa iyo pa kaya? Hindi mo naman siya mahal, right? Don't marry that woman kung mahalaga sa iyo ang kapatid mo. Oh, gising ka na pala. Good morning. Boses ni Ariela ang pumutol sa kanyang pagbabalik tanaw. Napatiimbagang siya sa naalala. Mahirap paniwalaan kung pagbabasehan ang itsura at kilos ni Ariela. Aminado siyang maganda ito kaya siguro sobrang minahal ito ng kanyang kambal. Pero hindi pa rin tamang nagpakamatay ito ng dahil lang sa panluloko ni Ariela. Napakuyom siya ng palad. Dahil sa pagkawala ni Alden, naging delikado na ang kalusugan ng kanilang mama. And all to be blamed was Ariela, his wife. At hindi siya makapapayag na hindi maiganti si Alden at ang sinapit ng kanilang ina. Hinding-hindi. May problema ka ba? Hinawakan ni Ariela ang kanyang kuyom na kamao. Huminga siya ng malalim at pilit pinakalma ang sarili. And to calm himself, he looked at her beautiful face. Sa kabila ng galit sa babae, hindi niya maikakaila sa sarili na titigan lang ang maamong mukha ni Ariela ay nakakalimutan na niya ang galit sa dibdib. Kakatwang ito ang dahilan ng puot na nararamdaman niya pero ito rin ang nakakapagpahupa. Titigan lang niya ang nangungusap na mga mata nito ay hindi na maalala ang mga revelasyong nalaman kay Camille. Good morning. He smiled genuinely, then wrapped his arms around her small waist. Napasinghap si Ariela sa ginawa ni Kayden. Ito ang unang pagkakataon na niyakap siya nito. Kung ano ang sumapi dito ay hindi niya alam, pero nagustuhan ito ng puso niya. Sumikdo ito at sa paglapat ng kanilang katawan, nasamnyo niya ang gamit nitong sabon at aftershave. Bigla siyang nahiya na maalalang hindi pa siya naligo. Nagbrush at hilamos lang siya pagkagising at dumiretso na sa kusina para makapaghanda ng agahan. Gusto niyang kumula dito pero mas lalo siya nitong kinabig palapit sa katawan nito. He wore his white shirt and shorts at hindi nakaligtas sa kanya ang pagdaitin ng kung anong matigas na bagay sa kanyang puson. Before she realized that hard thing, agad na itong bumitaw at lumayo sa kanya. Tumikhim ito at agad na nag-iwas ng tingin. What we have for breakfast? Tanong nito sabay hila sa isang silya at tumarap sa dining table. Bacon, scrambled egg, hotdog, tinapay at fried rice. Kain na tayo? Sinikap niya magsalita nang hindi nauutal.
Hindi pa siya nakababawi sa yakap nito at sa matulis na bagay kanina. Goodness, may pagnanasa ba ito sa kanya? Masarap ba ang pagkakaluto? A sweet smile flickered in his face. Simple fry lang naman ang niluto ko. Pero masarap yung hotdog. May cheese sa loob. Tikman mo. Talaga? Asked Kayden in a meaningful smile curving on his lips. Hindi niya binigyan pansin iyon dahil akala niya ay nasisiyan lang ito dahil nagluto siya ng almusal. Noong nakaraang linggo kasi ay ininit lang niya ang mga tirang pagkain. Do you like hotdog? Tanong nito. My favorite breakfast. Masarap lalo kung may cheese sa loob. Tumangutango ito habang pinagmamasdan siyang naglalagay ng pagkain sa plato nito. Masarap ba kapag malaking hotdog? Oo naman. Juicy and... Natigilan siya na masulyapan ang mukha ni Kayden. He's biting his bottom lip. Mukhang aliw na aliw sa kanya. Bigla siyang pinamulahan ng maisip kung anong tinutukoy nitong hotdog. Hindi pala ang ulam ang tinutukoy nito, kung hindi ibang... Juicy and? Umangat ang isang sulok ng labi nito. Halatang nagpipigil matawa. Bastos! Agad siyang tumalikod at akmang lalabas ng kusina nang hapitin siya ni Kayden sa bewang mula sa kanyang likod. Hey sweetheart, don't leave. Samahan mo ko sa agahan. Malambing ang tinig nito. Sir ka, kainin mo mag-isang hotdog mo. Pikon na pikon siya dito. Seryosong seryoso siya pero pinaglololoko na pala siya nito. May pa-hotdog pa. Dumb hotdog. Nagiinit pa rin ang pisngi niya. Tama ka naman ah. It's juicy and chunky. Don't be a green sweetie. Thanks for the breakfast. Pilyo pa rin itong nakangisi. Dinampian siya ng mabilis na halik sa pisngi. Bagay na ikinagulat niya. Her eyes widened. But before she could react, hinilan na siya nito at pinaupo sa silyang katapat nito. Now, let's eat together. Anito sabay lagay ng fried rice, hotdog, scrambled egg at bacon sa kanyang pinggan. Hindi siya nakahuma. She could just stare at him. Nagtataka sa ikinikilos nito. Hindi nag-sink in sa utak niya ang pagtawag nito sa kanya ng sweetheart ng ilang beses. Eat up, Ella. May pupuntahan tayo. Ngayon. And there, Ella na naman. Why Kayden calls her Ella? Hindi ba nito alam na kumakabog ng husto ang puso niya sa tuwing tinatawag siya nito ng ganoon? At para saan ang sweetheart nitong tawag? Does it mean something? She's puzzled. Napabugas siya ng hangin. Sakalang niya namalayan, she held her breath when he kissed her. Sa rancho siya balak dalhin ni Kayden pagkatapos nilang mag-agahan pero umayaw siya dahil magsisimba siya. Every Sunday siyang umaattend ng misa kaya gusto man niyang sumama ay hindi maaari. Akala niya itutuloy itong mag-isa sa rancho pero hindi at biglang nagdesisyong sumama sa kanya. Paano trabaho sa rancho? Hindi ba't kailangan ka ngayon doon? Tanong niya. Mula Lunes hanggang Biyernes ay nasa Fernando si Kayden. Tuwing Sabado at Linggo naman ay nasa rancho ito. Sa buong linggo, wala itong pahinga. Hindi naman ito kailangan sa rancho pero pumupunta pa rin tuwing weekends para tulungan ng ama. May edad na si Don Edmond at hindi rin ito pwedeng mag full time para sa rancho dahil hindi pa lubusang magaling ang don niya. May mga trabahante naman doon kahit linggo. Hindi naman sila sabay-sabay na lumalabas at nandoon ang katiwala ni Papa. Pinatawag lang ako dahil mag-uumpisa na ang pag-ani ng mga pinya. Hindi maharap ni Papa ang delivery kaya pansamantala kong ipasu-supervise. Tiningnan niya si Kayden sa muka. Halatang pagod ito pero heto at trabaho pa rin ang iniisip. Pero kahit bakas ang sobrang pagod ay nangingibabaw pa rin ang kagupuhan nito. Imbes na mapingasan ang kakisigan nito dahil sa seryoso at mukhang suplado, hindi. At nakadagdag lang iyon sa sex appeal nito. Hindi tuloy niya napigilan ang pagsilay ng ngiti sa kanyang mga labi. What was that smile for? Agad na napawi ang ngiti niya at nahihiyang nag-iwas ng tingin mula kay Kayden. I just remember something. Yeah, that's it. Parang teenager na nabuking ng crush ang pakiramdam niya. Nag-stammer pa talaga siya. Umawang ang bibig nito. Mukhang may sasabihin pero wala naman salitang lumabas dito. Sigurado kang gusto mo sumama sa simbahan? Pwede mo naman akong... I said, we'll attend the mass together. Ella, now,
Go and change. Baka mahuli na tayo sa misa. Okay. Ang tanging nasabi niya bago tumalikod at pumanhik sa kanilang silid para makapagayak na. Hindi siya makapaniwala na kasama niya magsisimba si Kayden. Nagsisimba ba talaga iyon? Sa pagkakaalam niya hindi. Sa bawat araw yatang ginawa ng Diyos, opisina at rancho lang ang ruta nito. Mabilis niyang kinuha ang puting bestida mula sa closet at tinungo ang banyo. Kailangan na niyang maligo at baka mainip sa kanya ang kanyang asawa. Asawa? Ipinilig niya ang ulo. Mukhang nasasanay na siya sa tawag na iyon para sa kanila ni Kayden. Wala namang masama. They were legally married at kahit may hangganan ng pagiging mag-asawa nila, might if she enjoy being with him. She wants to know Kayden more. Masungit itong tingnan at napaka-misteryoso at hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit sa kabila ng takot niyang mapalapit dito, mas matimbang pa rin ang pagnanais niyang makilala ang tunay na Kayden Del Mundo. Nagulat siya ng paglabas niya mula sa shower ay nakita niya si Kayden sa kanilang kwarto, wearing a dark slacks and white long sleeve polo. Napalunok siya nung humarap ito sa kanya. Hindi nakabutones ang suot nitong polo kaya hantad ang malapad at matipuno nitong dibdib. Mabilis siya nag-iwas ng tingin mula dito. Can you help me, Ella? I have to call Papa. Baka isipin niyang hindi ako pupunta ng rancho ngayon. Bago pa siya makasagot ay nakalapit na ito sa kanya at may kausap na sa cellphone. Humarap ito sa kanya at inilahad ang unbuttoned long sleeve nito. Bumilis ang pagsasal ng dibdib niya. God, iniiwasan niyang tingnan nito sa dibdib at tiyan pero mukha namang nananadya ang panahon. Naamoy niya ang magkahalong Clive Christian perfume at natural scent nito. Tumayo lahat ang mga balahibo niya sa katawan. Ginapangan siya ng kiliti sa tiyan. Wala pa siyang karanasan sa lalaki pero hindi siya inosente at ipinanganak lang kahapon para hindi matanto ang kakaibang sensasyong gumapang sa kanyang kamalayan. Desire. Gusto niyang tumakbo palayo kay Kayden kung hindi lang siya magmumukhang ipokrita. Kung hindi niya gagawin ang pakiusap nito, mahahalata ng asawa malaking epekto nito sa kanya. Ano ba? Para dibdib lang naman, abs lang naman at ito siya, natatarantad parang may himatay na. Yes pa, magsisimba muna kami ni Ella. Saka lang siya natauhan nang marinig ang boses ni Kayden. Nanginginig ang mga kamay na inayos ang pagkakabutones ng damit nito. Hindi siya nag-angat na muka. She could feel the hardness of his stare on her. Pigil hininga siya. Alam niya nakikita ni Kayden ang panginginig at discomfort niya. Natapos na itong makipag-usap sa phone at eto pa din siya. Hindi may botones ng maayos ang polo nito. What's wrong with his polo at kahirap ibotones? Pakiramdam niya ay maliliit ang butas kaya hindi niya may pasok-pasok. Pero hindi siya tanga. Walang problema sa damit kung hindi sa kanya. Nanginginig siya at nanlalamig. Parang hindi na siya makahinga sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Are you alright? Napapitlag siya. Oo naman. Nanatili siyang nakatuon sa ginagawa. Napasinghap siya at lalong nagkabuhol-buhol ang kanyang hininga nang gagapi ni Kayden ang kamay niya. You're cold and trembling. Hindi mo ba ini-on ang heater bago ka naligo? Bakas ang pag-aalala sa tinig nito. Inon ko. Marahan niyang binawi ang kamay na hawak nito at ipagpapatuloy sana ang naudlot na pag-aayos ng suot nito pero pinigilan siya ni Kayden. Ako na. Thank you. Mag-ayos ka na din. Hihintayin kita sa baba. Anito at lumabas na ng silid. Saka pa lamang siya nakahinga ng maluwag. God, ano bang nangyayari sa kanya? Bakit ganito mag-react ang katawan niya sa tuwing nilalapitan siya ni Kayden? Ma'am, bili na po kayo ng sampagita. Alok ng batang babae kay Ariela nang papasok na sila ng simbahan. Nakaramdam siya ng awa nang mapagmasdan ng ayos ng bata. Gula-gulanit ang bestida at halatang lumang-luma na pero sinuot pa din. Magkano ining? Tanong niya. 10 piso po ang isa, ma'am. Akmang bubuksan na niya ang pouch niya nang maunahan siya ni Kayden. Bibilihin na namin lahat iyan. Here. Sabay abot ni Kayden sa malutong na 500. Namilog ang mga mata ng bata nang makita iyon. Sir, wala ho ba kayong barya lang? 100 pesos lang po lahat ito. Pero sandali po at magpapapalit. Hindi na. Kunin mo na lahat. At bumili ka ng bagong damit. Naku sir,
Maraming salamat po. Ang bait-bait at gwapo nyo. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Kayden nang sulyapan siya. Napangiti din si Ariela dahil sa papuri ng bata. Even a kid can tell. Gwapo siya talaga. At dahil sa ginawa nito para sa bata, naniniwala na siyang mabait nga si Kayden. Hindi niya akalaing bibigyan ito ng pera para makabili ng damit ang bata. Parang hinaplos ng mainit na kamay ang puso niya sa ginawa nito. Matapos silang magsimba ay dumiretso na sila sa rancho. Nagbaon sila ng pamalit kaya nakapagbihis muna sila bago tumungo sa plantasyon ng mga pinya. Suot niyang kulay puti na pambabaeng long sleeve polo at abuhing skinny jeans. Isinuksok niya sa backpack na dala ang puting dress na pinansimba bago lumabas ng washroom. Naabutan niya si Kayden na nakasandal sa pinto ng Land Rover nito. Nakapagbihis na din ito at hinihintay siya. He was in sweatshirt and ragged jeans. Napabuntong hininga siya. Kahit ano pang isuot nito ay gwapo at macho pa din. Lalaking lalaki ang tindig. Let's go. Anit at mabilis na binuksan ang pinto sa passenger side. Agad itong umikot sa driver's side nang makapirme na siya ng upo. Doon na tayo kakain ng tanghalian. Nagluto ang katiwala doon. Sumulyap ito sa kanya at saka binuhay ang makina. Tumango siya. Maaga pa naman. 1 oras ang biyahe. Baka magutom ka kaya bumili ako ng snacks habang hinihintay ka. May inabot ito mula sa likod ng upuan. Buko pie at canned drinks. Oh, I love buko pie. Thank you. Nakangiting tugon niya. Inilapag ni Ariela ang box ng buko pie sa kanyang lap at sa beverage holder ang coke. Bigla tuloy siyang nagutom kahit 10:30 pa lamang ng umaga. You're welcome. Subuan mo lang ako mamaya habang nagdadrive para ibili kita ulit sa susunod. He winked at her. Bigla siyang napatuwid ng upo. Lumundag ang puso niya. Hindi niya inaasahang kikiligin siya sa sinabi nitong iyon. Sinalubong sila ng isang may edad ng babae at lalaki pagdating nila sa rancho. Marahil ito ang mag-asawang katiwala na tinutukoy ni Kayden. Magandang araw po, sir, ma'am. Panabay ng dalawa. Mang Tonyo, Aling Miding, kumusta ho kayo dito? Nakangiti si Kayden. Walang bakas ng kasungitan ang mukha nito habang nakikipag-usap sa mag-asawa. Taliwas sa mga kumakalat na balita sa Glamour noong nagtatrabaho pa siya bilang modelo doon. Hindi na siya nagtrabaho mula nang ikasal sila dahil ayaw ni Kayden. Ayaw nitong maging dahilan ng trabaho para maghinala ang ina nito. Magiliw itong humarap sa mga tauhan sa rancho at halatang kinagigiliwan din siya ng mga trabahante. What kind of boss is he? Naisip niya, pero masyado siyang manhid kung hindi niya mabatid sa gayong kitang-kita niya kung paano tratuhin ng lalaki ang mga nadatna nilang trabahante. Naku, ang ganda po pala ng misis niyo, sir. Nakangiting ani ng matandang babae. Ito ang unang beses na makapunta siya sa rancho ng mga Del Mundo. Noong nobyo niya si Alden, hindi siya nito kailanman dinala doon. Hindi din ito nabanggit sa kanya na may malawak na lupain ng pamilya nito. Ang tanging alam niya ay ang clothing line, ang negosyo ng mga ito. Hindi niya akalaing may malawak na plantasyon ng mga pinya, mangga, tubo at iba pa. Hinapit siya sa bewang ni Kayden. Si Ariela ho, misis ko. Ella, sina Mang Tonyo at Aling Miding. Katiwala dito sa rancho. Ngumiti siya sa mga ito. Kumusta ho kayo? Naku, mabuti naman po, ma'am. Mabutit na ipasyal na kayo na sir dito. Gusto din namin kasi kayong makita at makilala sa personal. Hanggang magazine lang ho kasi ang naipakita ni Sir Kayden sa amin. Ang ganda-ganda po talaga ninyo, ma'am. Bagay na bagay kayo na sir. Gusto niyang matawa dahil sa itsura ni Aling Miding. Habang sinasabi ang mga iyon, halatang kinikilig. Hindi naman po masyado, Aling Miding. Pero maniniwala na po ako maganda ako dahil pinakasalan ako ng asawa ko. Himig pagbibiro niya pero muntik na siyang masamid na bigla siyang halikan ng asawa sa pisngi. Animoy nagkaroon ng imaginary animal sa dibdib niyang bumilis ang tahip. You're beautiful at hindi kita pinakasalan dahil sa maganda ka. Kinilig siya ng ilang sandali pero na maalala ang dahilan kung bakit sila naging mag-asawa. Para siyang sinampal ng kaliwat kanan sa pisngi. Yeah right, pinakasalan siya nito para sa kabutihan ng Donya. Pero ano nga ulit ang sabi niya? Hanggang magazine lang ang pinakita ni Kayden sa mga ito? You show them the magazines?
Yes, they asked me to bring my fiancé here pero dahil busy ka masyado noon sa trabaho, I showed them the glamour magazine you covered. Nadala ko pala sa sasakyan noon kaya pinakita ko sa kanila. Actually, may mga ilang trabahante na nakadalo sa kasal natin. They were all invited pero hindi nakadalo ang lahat. Hindi kami nakadalo noon sa kasal niyo ni Sir Ma'am kasi biglang na-dengue si Jessica at na-confine sa ospital. Sabat ni Mang Tonyo. Oh, ayun na pala si Jessica. Naku, ang babaeng ito, ang tagal maligo. Sinundan niya ng tingin ang direksyon ng mga mata ni Aling Miding. Isang morenang babae ang lumabas mula sa loob ng bahay at nakangiting naglakad patungo sa kanila. Basa ang mahaba at itim nitong buhok. Hindi ito katangkaran pero mahubog ang katawan. Coke shape. Bigla siyang nakaramdam ng inis nang mapansin na kay Kayden lang ito nakatingin. Jessica anak, dalian mo at nandito na sila sir at ang asawa niya. Ngumiti ito kay Kayden nang makalapit at pinapungay pa ang mga mata. Sa pagkairita ay pumulupot din ang mga braso niya sa bewang ng asawa. Saka pa lamang nalipat sa kanya ang tingin ng babae. Magandang araw po sir. Ma'am. Namumulang ani Jessica. Mukhang napahiya. Good for her. Makatitig kasi. Umismid siya. Hindi gumanti ng pagbati. Saka lamang siya kumalma nang humigpit ang pagkakayapos ni Kayden sa bewang niya. Paplos-saplos pa ito sa kanyang bandang tiyan. Bigla siyang napahiya nang mapagtanto ang posisyon nila. Super sweet. Couple na couple. Parang napasong biglang bumitaw sa pagkakayakap kay Kayden. Mula sa silong ng mayabong na puno ng mangga ay tanaw niya ang mga trabahanteng nag-aani ng pinya. Ayaw siyang palusungin ni Kayden dahil liban sa hindi siya marunong ng gawaing iyon ay ayaw nitong masugat o magasgasan siya. Yun ang rason nito. Kaninang nagpipilit siyang sumama sa pagpitas. Nababago tuloy siya ngayon habang naghihintay kay Kayden at pinagmamasdan ang malawak na pinyahan. Bumaling siya sa direksyon kung nasaan si Kayden. Napangiti siya. Nakasuot ito ng cowboy hat habang namimitas ng pinya. Ang kisig-kisig nito kahit may kalayuan nito sa kanya. Nakaka-babae ang tikas at tindig nito kahit sa malayuan. Nakakaakit itong pagmasdan sa ilalim ng mainit na araw habang nagtatrabaho. Dinampot niya ang face towel sa dalang knapsack at naglakad patungo sa kinaroroonan ng lalaki. Sigurado siyang pawisan na ito dahil sa tindi ng araw. Ngunit bago pa siya makalapit ay nakalapit na dito si Jessica at pinunasan ang noo ni Kayden pero umiwas ito. Nagpupuyos ang kalooban na binilisan niya ang lakad. Mabibigat ang bawat hakbang at wala siyang pakialam kung magkasugat-sugat ang kanyang mga paa dahil sa mga nasasaging tinik ng dahon ng mga pinya. May malandi dito sa pinyahan na gusto niyang hampasin ang pinya. Ella, ba't ka lumusong? Ang init masyado at ang daming tinik. Nag-aalalang sinalubong siya ni Kayden. Lukot ang mukhang humarap siya dito. Taas, baba ang dibdib dahil sa pinaghalong galit at pagod. Pinukol niya ng matalim na tingin si Jessica na nakamaang at pinagmamasdan sila. Mukhang nahalata nito ang galit niya kaya parang sinipang tuta na bumalik sila sa trabaho. Pawis na pawis ka na. Sagot niya at inangat ang face towel na hawak at pinunasan ang pawis ang mukha ng lalaki. Nang matuyo niya ang pawis, bigla siyang nakaramdam ng pagkailang. Titig na titig lang sa kanya si Kayden at naglalaro ang ngiti sa mga labi. Kasi nakakabagot ang mag-isa doon. Tinuro niya ang pinanggalingan. Para siyang batang nahuli sa kalokohan. Kanina nang makita ang ginawa ni Jessica, ang tapang-tapang niyang lupapit kay Kayden. Ngayong nasa kanyang harap na ito, para naman siyang tumiklop. Bigla siyang kinabahan. Sorry about that, sweetheart. Tara na, mauna na tayong kumain at may pupuntahan tayo. Magtatanong sana siya kung saan pero bigla siyang pinangko ni Kayden. Napatili siya sa gulat. Kayden, ano ba? Ibaba mo ako. Nakakahiya. Pilyo itong ngumiti. Alam nilang mag-asawa tayo. Walang masama. Wika nito at naglakad ng paalis sa pinyahan. Alam kong pagod ka kahapon kaya hindi na kita ginising para magpaalam bago umalis. I'll come home early. Don't stress yourself, okay? Bye, sweetheart. Napangiti siya nang mabasa ang note na nasa ibabaw ng una ni Kayden. Parang kinikiliti ang puso niya.
Hindi na ito nag-abalang gisingin siya para magpaalam na papasok sa opisina pero nag-abala naman itong magsulat. Hindi niya alam kung bibigyan ba niya iyon ng ibang kahulugan, but she find it sweet at tuwang-tuwa siya. Pakaramdam niya, ito na ang pinakamagandang umagang nagising siya. Ganoon ang hatid sa kanya ng iniwang note ni Kayden. Sinulyapan niya ang alarm clock sa side table. 9:00 na pala ng umaga. Napasarap siya ng tulog dahil sa pagod kahapon. Masakit ang muscles niya sa paa. Inabot niya ang una ni Kayden at ipinulupot ang paa dito. Inamoy-amoy niya ang maliit na stationery at mukhang pinabanguhan pa. Nasamyo niya ang amoy ng pabango ng asawa, Clive Christian. Muling sinalakay ng kakaibang tuwa ang puso niya. Ang sweet naman ngayon ng kanyang asawa. Muli niyang sinamyo ang papel. Pagkatapos ay hinalikan at inilipat sa dibdib. At ilang sandali lang ay sakop na siya ng pangyayari kahapon. Sa rancho, partikular sa talon kung saan sila napadpad ni Kayden matapos mananghalian. Teka, anong ginagawa mo? Nataranta siya nang makitang kinakalas nito ang sentron. Hindi niya pinansin nang magubad ito ng t-shirt sa harap niya. Akala niya kasi nainitan lang ito kaya nagubad. Pero nang pati pants nito ay huhubarin ay napatakip siya ng mata gamit ang palad. Malakas itong humalakhak nang makitang ginawa niya. Come on sweetheart, I want to swim kaya maghuhubad ako. Pero dahil nandito ka, hindi ko naalisin ang brief ko. Pero madali lang naman akong kausap. If you want me naked. Don't. Kayden naman, huwag kang magubad sa harap ko. Nauutan niyang reklamo. Pero lalo lamang lumakas ang tawa nito. Hey, open your eyes sweetheart. Wala akong ginagawang masama. You're stripping in front of me, Kayden. Bastos mo? What? Huminto na ito sa pagtawa pero halatang nagpipigil. Napapitlag siya nang hawakan nito ang kamay na nakatakip sa kanyang mga mata. God, you're blushing, Ella. Pinanindigan siya ng balahibo sa batok nang bumulong ito. Ramdam niya ang pagdapyon ng mainit na hininga nito sa kanyang punong tenga. Tanda na malapit lang ang mga mukha nila. Nanatili siyang nakapikit. Ramdam niya ang mabilis na paggapang ng kakaibang init sa kanyang katawan. You're turning me on every time you blushed. Muli nitong anas at napapitlag siya nang dumampi ang labi nito sa kanyang punong tenga. Pagapang sa kanyang panga. Pisngi. Then, napadilat siya nang lumapat ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Hindi ito gumalaw. Animoy pinapakaramdaman siya nito kung iiwas siya o itutulak ito. Pero nang hindi siya kumilos ay nagumpisang gumalaw si Kayden. Magaan at manayad ang paghalik nito sa kanya pero kalaunay naging mapusok ito at mapaghanap. Kusang pumulupot ang mga braso niya sa batok nito at hinilapan niya itong lalo para diinan ang paghalik. Gumanti siya ng halik. She kissed him back with the same intensity. Animoy pinapatid ang kapwa pagkauhaw. She could sense the desire, the lust in him pero nagtaka siya nang bumitaw ito. Parang napaso na agad dumistansya sa kanya. Narinig niya ang paulit-ulit nitong pagmumura. Agad naman siyang bumalik sa realidad. Halos sampalin niya ang sarili dahil sa ikinilos. Bakit siya nagpaubaya? Bakit siya tumugon? Muli, bumangon ang kaba sa dibdib niya. Ngayon ay mas lalong sumidi ang takot niya na mahulog kay Kayden. Hindi na niya kayang pagkatiwalaan ang sarili niya. Dahil konting dikit lang ng katawan nila sa isa't isa, para nangapoy na mabilis na naglalagablab. Haplos sa talik lang nito'y nalilimutan na niyang temporary lang ang kasal nila, na isang pagpapanggap lamang ang namamagitan sa kanila. Hindi na siya naligo. Iniwasan niyang maglapit ulit sila ng lalaki. Pinanood lamang niya ang talon habang si Kayden ay walang kapaguran sa paglangoy at pagsisid sa kailaliman ng tubig. Inabala niya ang sarili sa pagmumuni-muni at pag-aanalisa ng kakaibang damdamin para kay Kayden.